Kaya ngayong dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ang mahalagang itanong natin sa ating mga sarili, if Jesus is really our King, does Jesus also influence our thoughts and our lives? Sa mga desisyong ginagawa ba natin, si Hesukristo ba ang number one influencer natin? O baka may ibang nakaka-impluensya sa atin at natatabunan na ang impluensya ni Jesus sa buhay natin? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong 1996, isinulat ni Bill Gates ang essay na pinamagatang "Content is King." At isinalaysay niya dito kung paano sa mga susunod daw na panahon, ang magiging mahalagang prinsipyo para sa marketing ay ang hubugin ang isip at ang consciousness ng mga tao tungkol sa mga brand sa pamamagitan ng paggawa ng mga content. Ito man ay sa form ng written article, films, music, at iba-iba pang mga form ng media. At parang propesiya ito dahil ngayon, totoong-totoo ito, hindi ba? Lalo na sa paglaganap ng mga content sa social media at internet, talaga namang ang humuhubog na ng isip ng mga tao ay ang mga content na ating nababasa, naririnig, o napapanood. Hindi po ba? What shapes our minds today? The contents that we see on social media and the internet. But the problem is this: not everything that we see on social media and internet is true. Hindi lahat ng nakikita natin, nababasa natin, napapakinggan natin, totoo. Dahil marami sa kanila, ang layunin ay magsinungaling, linlangin tayo. Especially in the age of artificial intelligence, we can hardly distinguish what is truth and what is untruth. Ako nga po ay naging biktima din po ng deepfake o artificial intelligence. Akalain po ninyo, nakasuot pa ako ng pampare. Ang sinasabi ko sa video, bumili kayo ng ibinebenta kong gamot na pang-almoranas. Ang dami namang sakit na ang dami namang gamot na pwede ko i-promote, gamot pa sa almoranas. But you see, this is the culture that we have today. Influence is not anymore dependent on credibility.
And influence can also be based on mere opinion and not on hard facts and academic competency. Ang katotohanan ay nakabatay na lamang sa popularidad ng taong nagsasalita at nakaka-impluwensya siya kahit maaaring hindi totoo o hindi buong katotohanan yung sinasabi niya. Kaya ngayong dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ang mahalagang itanong natin sa ating mga sarili, if Jesus is really our King, does Jesus also influence our thoughts and our lives? Sa mga desisyong ginagawa ba natin, si Hesukristo ba ang number one influencer natin? O baka may ibang nakaka-impluwensya sa atin at natatabunan na ang impluwensya ni Jesus sa buhay natin? Napakaganda ng tinanong ni Jesus kay Poncio Pilato bilang sagot sa isa pang tanong din. Sabi ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi ni Jesus, yan ba'y nanggagaling sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Anong gustong sabihin ni Jesus sa kanya? Ikaw, Pilato, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Mahilig ka lang naman maniwala sa sabi-sabi ng ibang tao. Dahil si Pilato, sanay siya na maraming taong nakakaharap, hindi naman niya talaga kilala, ginajudge niya. Pamilyar ba yan ngayon? Hindi ba't ganyan ang kultura ng social media? Mapagpatol tayo sa mga issue na hindi naman natin naiintindihan. Hindi naman natin kilala yung tao, hinuhusgahan na natin. Nagko-comment tayo negatively. Nakikilahok tayo sa mga pambabash kahit hindi naman natin alam talaga yung katotohanan tungkol dun sa isang tao o tungkol dun sa issue. My dear brothers and sisters, yes, Bill Gates was right when he said, content is king. But the challenge for us today, to make Christ our King, even in the contents that influences us. Sana, ang maka-impluwensya sa atin ay hindi lang yung mga content na nakikita natin o yung mga content creators o mga influencers na pamilyar sa atin. Sana si Jesus pa din na maging pamantayan ng pagbabago ng ating isip at ng ating puso at maka-impluwensya sa anumang desisyong gagawin natin. Dahil hindi lahat ng sinasabi ng mundo ay totoo. Pero kapag ang sinasabi ni Kristo ang susundin natin, siguradong hindi tayo mapapahamak dahil ang sinasabi ni Jesus ay ang katotohanan. Ano ang sabi niya sa Ebanghelyo ngayon? Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan, ang magsalita tungkol sa katotohanan. My dear brothers and sisters, another year in the liturgy have passed. But did the gospel that we hear and the sacraments that we receive transform us and influence the way we live our lives? Nakalipas na naman ng isang taon sa kalendaryo ng ating simbahan, nakita natin, narinig sa Ebanghelyo ang pagpapagaling ni Jesus, pagpapatawad ng mga kasalanan, ang mga magagandang aral ng mabuting balita. Pero baka lumipas lang ang isang taon, hindi naman tayo na-impluwensyahan sa pagbabagong buhay. Baka hindi naman ito nahubog ang ating isip. If Jesus is truly our King, then the gospel should influence our lives and it should transform us. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang nakikinig sa aking tinig, ang sino mang nasa katotohanan. We can only be citizens of God's kingdom if we allow ourselves to be transformed by the influence of the gospel of Christ. Sa panahon ngayon na napakarami pong mga opinyon, sana ang paniwalaan pa rin natin ay ang Ebanghelyo ng Panginoon. Noong 1925, nakita ni Pope Pius XI yung kumakalat na kasinungalingan sa mundo. At ano yung kasinungalingan na ipinapakalat ng mundo? Na ang mundo ay pwedeng umunlad na wala ang impluwensya ng Diyos.
that God is not valuable when we talk about progress in society. And of course, that's a lie. Ang gustong sabihin ng mga komunista at ng mga pilosopo noon, hadlang ang pananampalataya sa Diyos para sa pag-unlad. Pero nakalimutan na ba natin na kaya may mga ospital dahil may mga Kristiyanong unang nagmalasakit sa mga may sakit? Nakalimutan na ba natin na kaya nagkaroon ng system of education dahil mayroong mga Kristiyano na nagmamalasakit sa mga kulang sa kaalaman at sa ating mga kabataan? Nakalimutan na ba natin na mga Kristiyano, na karamihan sa mga Kristiyano ang naging tagapagtaguyod ng siyensya? Hindi ba't isang monghe ang nakatuklas ng law of heredity? Hindi ba't ang mga monghe din ang nakadiskubre ng ilang mga gamot na hanggang ngayon ay tumutulong sa atin? Huwag nating kalimutan na ang naka-impluwensya sa mga tao na naging influential sa history ng mundo ay walang iba kundi ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang nais ipaalala ng kapistahang ito. It was the influence of Jesus in the hearts of men that transformed human history. And we cannot erase that influence of Jesus in humankind. Hindi natin mabubura kahit kailan ang katotohanan na binago ni Hesukristo ang ikot ng mundo. At dahil dito, nagkatotoo ang sinabi kay Propeta Daniel sa unang pagbasang narinig natin at ang sinasabi sa Aklat ng Pahayag na ang lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, at lahat ng kapangyarihan ay tanging kay Jesus lamang. Amen? And how do we honor God? Yes, we honor God in the Eucharistic processions that we are about to make this afternoon. Pararangalan natin ang Panginoon sa Santissimo Sacramento na ating ipoprosesyon. Pararangalan natin ang Panginoon sa bawat Eucharistia na lumuluhod tayo at kinikilala natin ang Kanyang presensya. Pero wag nating kalimutan na mas pararangalan natin si Jesus kung hahayaan natin siyang maimpluwensyahan ang buhay natin. At kung tayo man mismo ay magiging content creator, at kung tayo man mismo ay magiging content, let our lives proclaim that Christ is King. In every content that we make, in every content that we share, in every content that is reflected on our social media accounts, let Christ be the center of our contents. Si Kristo ang katotohanan, kaya ang dapat lamang nating pinaniniwalaan at ang dapat lamang nating ibinabahagi ay pawang katotohanan. Hindi pwede sa isang Kristiyano ang tumatangkilik sa fake news. At bilang Kristiyano, tayo ay inaanyayahan na magsaliksik ng katotohanan. Huwag tayong nagpapauto sa kung sino-sino. Huwag tayong nagpapadala sa impluwensya at opinyon lamang ng ibang tao, lalo na kung ito ay hindi naman totoo. Malapit na naman po ang eleksyon at marami na naman pong mambobola sa inyo. Pangako dito, pangako doon. Yung iba, magkaroon lang ng impluwensya. Hindi ko alam kung bakit nagiging kapanipaniwala kapag ikaw ba'y nag-TikTok dance, nagiging kapanipaniwala na ang kredibilidad mo bilang politiko. Kapag ba ikaw ay nagmumura, mas nagiging kapanipaniwala ka ba? Kapag ba ikaw ay nagpakitang gilas sa pamamagitan ng paggawa ng mga kakaibang content, nagiging credible ka na ba? Mga kapatid, maging mapanuri tayo. Tandaan natin, ang nagsakdal kay Jesus ay ang fake news. Kaya namatay ang Panginoong Hesukristo dahil sa mga maling balita at dahil sa mga maling impormasyon. At ganyan din ang mangyayari sa ating bayan. Kapag ang pinaniwalaan natin ay ang maling impormasyon at hindi natin hinanap ang totoo. Kapag nagpadala lang tayo sa opinyon
ng mga influencer. At kapag hindi natin siniyasat mabuti ang background ng mga influencer natin, baka tayo ay mauwi din sa kamatayan. Baka hindi natin mabigyan ng katarungan ang kamatayan ng ating Panginoon. If Christ is King, then let the truth reign in our lives. Kung si Jesus ang tunay nating hari, ang katotohanan ang dapat maghari sa ating buhay. Ang katotohanan lamang ang dapat makaimpluwensya sa atin. Sinabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kaya si Jesus ang ating pamantayan ng katotohanan, si Jesus ang gagabay sa atin sa pagsisiyasat ng katotohanan. At sana nga, sa mga desisyon natin sa buhay, si Jesus ang katotohanan ang makita natin at maging panuntunan. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.